Sumeryoso muna tayo. Flood control, mga kababayan. Bulacan. Ayan! Sino po kilala nyo, mga taga Bulacan? Oh, ako kilala ko doon, yung governor nila, Dan Fernando ho. Pero, kung tatanungin nyo po si Governor Dan Fernando, kilala mo ba si Mark Ramos? Sasagot niyan, hindi. Diba? Kilala ko. Siyempre, sikat ho, mga kababayan eh. Oh. Pero, sino pa ang kilala nyo na taga Bulacan ho, mga bossing? Bakit ho? Kasi daw, sabi dito, sa balita ng 24 oras, sa Bulacan daw ho, may pinakamaraming flood control. Sa kanyang privilege speech, sa Bulacan umano ang may pinakamalalang nakawan kaugnay sa ghost flood control. Mali pala yung sabi ko. Ang sabi ko, sa Bulacan, mayroong pinakamaraming flood control. Mali pala. Ang sabi ni Mel Chanco, sa Bulacan umano, sa Bulacan di umano, ang may pinakamalalang nakawan daw, oh. Sa Bulacan umano ang may pinakamalalang nakawan kaugnay sa ghost flood control projects. Ayon mismo yan kay Senator Ping Lacson. Biruin mo. Ang dami na hong nakikita ng mga ghost flood control, mga bossing, ha. At yung mga yun nga ho, mga bossing, no? Yung mga tawag dito, contractor na mga nasa top 15 pa ho na nasilip ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku, sila pa ho yung hindi tumatapos ng flood control. At meron pa nga iba na sinasabi, ni isang araw hindi nagtrabaho eh. Ni maglagay man lang ng hollow block eh. Walang ginawa, walang nilagay eh. O, Bulacan po ang malawak na buwaya. Po, Boss Mark, sabi oh. Sabi nung iba, ano yung sabi nyo dyan? Daniel Fernando lang ang sakalam. Sabi, si Boy Dila daw. Oh, si Boy Dila, taga Bulacan. Dali, di ba? Di ba nasa insertion ni Chis Escudero, flood control ng Bulacan, 2.9 billion. Ano po? Sa insertion no, ni Chis Escudero, yung sa 142 billion. At ang mapupunta doon sa Bulacan, 2.9 billion. Sumunod yung Sorsogon na bayan ni Chis Escudero. Sa kanyang privilege speech, may mga tinukoy din siyang contractor at kongresista na dawi tumano sa mga maanumalyang proyekto. Nakatutok si Mark Salazar Wala po bang natukoy na senador? sa Flooded Gates of Corruption, ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control projects. Wala pa raw sa kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Grabe, halos karamihan, flood control, mga bossing eh. Halos karamihan, flood control. Siguro iniisip nila, sige, dito na lang tayo, no? Eh, pag tinanong mo naman yan, hindi naman laging bumaba. Pagka nagkabahan lang, saka yan magsisiyasat, saka lang yan mag-check. Eh, kaso, ang ating Pangulo, pagod na pagod. Ang ating Pangulo, pagod na pong sugpuin ang ang korupsyon. Kaya talagang ang ginagawa niya, sinusuyod niya na ho, mga bossing. Nilalahat na, pinupuntahan na ho, mga kababayan ng ating Pangulo. No? Oh. Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Low. Sabi ni Toby Chanco ng Nabotas, 30 hanggang 40% kickback. No? Mga congressman or whatever. 30 hanggang 40% daw ho ang nagiging kickback sa mga proyektong ganyan, mga bossing. Eh doon sa Nabotas nakita ho, kumbaga merong isang flood control na nakatiwangwang, nakatenga. And behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot. Ito naman si Yamyam, pinaalala pa, 30 million daw po, no? Yung dinonate sa kampanya ni Chis Escudero, nung kaibigan niya na si Lubiano.
para doon sa kanyang kampanya. Sabi naman ng ibang mga mambabatas, bawal daw po yun. Kumbaga, baka maging bias kasi. Di ba? O si Villanueva din. Si Villanueva din, di ba? Hindi lang si Chis Escudero. Si Chis Escudero, 30 milyones, no? Yung galing kay Lubiano. Yung kay Villanueva, kay Joel Villanueva naman, no, mga kababayan, 20 milyones naman, no? No, contractor din ng gobyerno yun. Ay, hindi, saglit lang. Speaking of Joel Villanueva, isingit ko na din to. Kasi nakita ko lang ho ito, mga kababayan, nung, kailan pa to? 2016, Ombudsman orders Joel Villanueva's dismissal over 10 million pork barrel scam. Ombudsman Conchita Carpio Morales has ordered the dismissal from service of Senator Joel Villanueva after finding him guilty of grave misconduct, serious dishonest, and conduct prejudicial to the interest of service over his alleged involvement of 10 million pork barrel scam as a party list lawmaker. Aba, may ganito pala si Villanueva. Na-share ko lang ho sa inyo, luma na ho ito at matagal na, 2016 pa ho ito. The dismissal order against Villanueva was approved after the ombudsman found him and 9 other liable for the supposed misuse of his Priority Development Assistance Fund, PDAP, allocation in 2028 as the congressional representative of SIBAC party list. O yan, alisin ko na. Naisingit ko lang ho yan, mga bossing. O, tumuloy tayo kay Senator Ping Lacson. 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ang isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit Aba, kongresista naman to. O, kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw ang mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record hindi tapos. So, inanod na ang bahagi ng dike. ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista. Ano yan? Sino yung